Hello, good morning. Ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Okay, yung mga nagtatanong sa akin kung bakit ako nag-aral ng caregiver dito sa Hong Kong. Hiring nga ba ang mga caregiver dito sa Hong Kong? Guys, base lang sa aking pagtatanong-tanong, disclaimer lang ha. Ito yung mga nakuha ko mga sagot sa aking mga pagtanong-tanong sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Kung hiring ba dito sa Hong Kong ang caregiver? As of now, wala pa po talagang totally hiring ang Hong Kong. Yung galing sa Pilipinas, wala pa po, hindi pa po sila nag-hire ng caregiver dito. Sabi nila may mga napapabalita na daw na nag-hiring ang Hong Kong ng caregiver. Kung wala pa po silang hinahire, kung meron man, hindi ko po talaga alam. At saka, ang mga sinasabi lang nila dito, mas pina-priority lang po nila yung mga nakatira na dito or mga residents na dito or yung mga local na. Yun po ang pina-priority na mga nag-hire dito. Dahil po guys, ang gusto talaga nila ay yung marunong talaga sa salitang Cantonese or sa salita nila, lalo na dito yung mga matatanda, hindi talaga kasi marunong mag-English. Meron man makakaintindi, pero yung alam naman natin na ang mga dito yung mga elderly dito ay talagang Cantonese speaking lang talaga. So mas pina-prioritize nila yung mga local na dito sa Hong Kong. Yun lang po yung mga tinatanggap nila na nag-a-apply bilang caregiver. Hindi ko po talaga alam kung galing ba sa Pilipinas ay tinatanggap ba na mag-apply dito as caregiver. Kasi po guys, yung mga employers dito, kahit dito sa ang ano kasi natin dyan sa Pilipinas, yung mga galing sa Philippines, ang mga hiring talaga is domestic helper lang talaga dito at saka driver. Yun po ang pinaka in-demand na trabaho na hinahire dito. Sa driver nga po is ano siya, talagang mahirap pasukin. So DH lang talaga ang pinakamarami na hinahire dito. Kahit na matanda ang aalagaan mo dito, domestic helper pa rin ang iyong pipirmahan sa kontrata. Kaya yung mga nagtatanong, hindi ko pa talaga alam kung hiring ba ang caregiver from Philippines na mag-apply dito sa Hong Kong. At bakit ako nag-aral ng caregiver dito sa Hong Kong? Gusto ko lang talaga, it's my personal choice lang talaga. Dahil unang-una, yung pinaka-goal ko talaga is gusto ko talaga na may matapos na kurso. So caregiver po ang aking napili dahil kapag kukuha ako ng yung mga long-term course is aabot ng 3 years. Yun po yung binanggit ko sa una kong video about sa kung bakit ako nag-aral, kung pwede ba tayo mag-aral dito sa Hong Kong. Dahil yung IT dito is aabot ng 3 years. So ito lang po ang napili ko. At saka gustong-gusto ko talaga itong kurso na to, itong caregiver course or caregiving course. Kasi guys, preparation lang po to. Kung hindi man ako makapagtrabaho cross-country, magagamit po natin ito or sa lahat ng mga gusto mag-aral bilang caregiver, magagamit natin ito kapag merong mga job order na matanda or job offer ng mga employers dito kung elderly ang iyong aalagaan. So, ang pag-aaral ng caregiver, hindi lang dahil sa gustong-gusto ko talaga na makapag-abroad sa ibang bansa. Dahil gusto ko rin po talaga na ma-apply ko if ever na magkaroon ako ng employer na matanda. Hindi na po ako mangangapa kung ano yung gagawin. At saka kapag newborn baby po, na-apply po ang pinag-aralan natin as caregiver sa mga newborn baby, kung paano natin paliguan, paano yung mga first aid natin. Marami pong benefits ang pag-aaral bilang caregiver. So ito po ang gusto ko talagang pag-aralan. Alam ko mahirap, marami pong mga process bago ko matutunan lahat. Pero at least meron na po akong idea kung ano po ang pinag-aaralan about sa caregiver. Dahil hindi lang din ang pag-aaral ng caregiver, hindi lang din dahil sa gusto natin na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa, ma-apply natin sa ibang country kung saan natin gusto. Ang caregiver po guys, ma-i-apply po natin sa personal natin na pangangailangan or pagtulong if ever na may in case of emergency na kailangan mong sagipin, magagamit po natin po yun guys. So ibig sabihin, hindi lang sa pag-apply sa trabaho, kung hindi, makatulong din po tayo to save life. So yun po guys, tsaka, ito pa, ang pinakagusto ko sa caregiving course, dahil marami na po tayo, yung mga magulang natin na tumatanda na, or yung mga kapatid natin na mayroong mga newborn babies, ma-a-apply po natin yan. Especially ito sa ating mga matandang mga magulang. So kapag nag-for good na po tayo, wala na tayong trabaho or di kaya nasa Pilipinas na tayo, yung mga magulang natin, maaalagaan na natin sila ng tama. Kung mga talagang bedridden na yung mga magulang natin or mga kamag-anak natin, pwede natin silang matulungan sa hindi lang financially, kung hindi tayo mismo ang mag-aalaga sa ating mga magulang. Yung mga tinatanong ko rin na nag-aral ng caregiver, yung mga classmates ko doon, hindi sila, yung iba, hindi sila aware na mag-aral sila ng caregiver, hindi nila gagamitin if ever lang naman na mabigyan sila ng chance makapagtrabaho sa ibang bansa, why not? Pero ang pinaka-main goal lang talaga nila is yung para preparation dahil tumatanda na daw ang kanilang mga magulang at saka yung iba naman
gusto nilang magamit yung kurso na yan, gusto nilang magamit yung mga PCR, yung mga in case of emergency, at saka especially yung mga magulang talaga nila na may sakit na. Yun po ang pinaghandaan talaga nila. Kaya halos pare-pareho kami ng mga goal. Kung mabigyan lang talaga ng pagkakataon din na makapag-abroad, magagamit ko po talaga or mabigyan lang talaga ng pagkakataon na makapag-trabaho sa ibang bansa, why not? At saka magagamit ko ang aking certificate. At saka itong caregiving school kung saan kami nag-aral is accredited siya sa UK and US. So marami nang nakaalis sa ano na yan, sa school na yan. Nagagamit talaga yung certificate sa pag-apply sa UK and US. Napakaganda pong oportunidad kapag gustong-gusto mo talaga mag-aral ng caregiving course. Una, magagamit natin in case of emergency. Pangalawa, of course, yung paghanap ng trabaho sa ibang bansa. And yung pangatlo ko talagang goal ay magagamit ko if ever na kailangan talaga ako ng aking mga magulang at kapag mag-for good na ako, mas gusto ko na ako ang mag-aalaga sa mama ko. Oh, wala na kasi akong papa kaya. Gusto ko talaga na magagamit 'yun. Hindi lang sa person or sa family na magagamit pag kailangan yung tulong ko, o di ba? Pero kaya hindi mawawala 'yan kung gustong-gusto mo talaga. Yan po ang dahilan kung bakit ako nag-aral ng caregiving course dahil nga, take note guys, ang caregiver ay napaka-in-demand po kahit saang bansa. Kaya kung magkaroon po kayo ng chance na mag-aral dito sa Hong Kong, mag-aral po kayo, pag-ipunan po ninyo. Sa mga nagtatanong kung magkano ang tuition fee, ang binayaran ko kasi guys, full paid po ako, nasa 2,200 and then whole day po ang pinag-aralan ko, ang kinuha ko is whole day, so aabot lang siya ng 1 month. Kapag hindi ka naman mag-full paid or mag-installment ka naman, is ang babayaran mo 900, so 3 gives po yun. So, mas makakatipid ka guys kapag i-full paid mo na lang siya. And then, kapag half day lang, aabot din siya ng 2 months. So, kayo na po, choice nyo na po yan, guys, kung ano yung gusto ninyo. Kung gusto pa ninyo mag-banding sa inyong mga kaibigan, pwede kayo mag-half day. Pero for me kasi, wala naman, 1 month kasi napakabilis lang ang panahon. Kaya, yung mga friends, makakaantay lang naman yan. So, gusto ko kasi nakafocus talaga kapag nag-aral ako. Kaya, mas pinili ko yung whole day. Hindi ko ina-advise na mag-whole day kayo kapag may ginagawa pa kayo before kayo mag-day off. Ang iba kasi before mag-day off, pinapaluto pa ng kanilang mga employers ng almusal. So, impossible na makapasok kayo ng maaga. Kasi guys, ang oras kasi ng pasok is 8:45. So, matatapos siya ng 5:45 in the afternoon. Pero kapag maaga nyo naman matapos ang klase or wala masyadong discussion, natatapos naman ng 4 o'clock, 4:30 like that. So, sa mga nangangarap na mag-aral dito sa Hong Kong, lalo na itong caregiving course, kailangan po ninyong pag-ipunan at saka napakagandang opportunity po ito para sa ating mga OFW. Okay, thank you for watching. Bye!